Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang mantao, ay sa issue ng ika-50 na ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemorative Summit na dadalawan ng ating Pangulong Marcos. So, nagtipon-tipon ng mga ASEAN leaders with Japan sa okasyong ito upang iselebra ang ika-50 anibersaryong ito at pagtibayin ang mga kooperasyon ng ASEAN at Pilipinas sa Japan. Ang ating bansa ay maraming kasunduan sa Japan at malaki ang idinudulot nitong pagunlad sa trade and industry ng ating bansa sa mula export and import at iba't ibang ugnayan dito. Malaki ang tulong ng Japan sa kaunlaran sa Mindanao, infrastructure at transfer of defense equipment and technology. Yun yung ating tinunghayang issue ngayon o topic na kung saan ay ika-50 anibersaryo ng ASEAN-Japan Summit. So tayo ay miyembro ng ASEAN at tayo rin ay may ugnayan sa Japan. So marami tayong kasunduan doon sa bansang Japan at mga proyekto na nakapagpapaunlad sa ating bansa, nakatutulong sa ating pamumuhay. So yun. So kaya yung pagdalo ni Pangulong Marcos diyan sa Japan Summit na yan, yung ASEAN-Japan Summit na yan, ito'y isang napakahalagang bagay para mapaigting yung pagkakaisa ng ASEAN with Japan at umiral siyempre yung pangunahin, yung kapayapaan at yung iba't ibang mga individual at economic and political So ngayon yung human rights promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa issue ito ng pagdalo ng ating Pangulong Marcos sa ika-50 ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemorative Summit ay ating mariing sinusuportahan ang ating Pangulong Marcos at ang ating pamahalaan sa pagpapatuloy nitong pakikipag-ugnayan ng bansa sa Japan with ASEAN. So yung human rights promotion ay hinihikayat yung mga Pilipino at tayo ay maring sumusuport sa patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa Japan na kung saan ito ay pagpapairan ng kapayapaan with Japan at syempre yung ating iba't ibang mga treaty o mga kasunduan o ating mga ugnayan na kooperasyon natin sa Japan para tayo makatulong sila dun sa ating pagunlad o pamumuhay o makipagtulungan tayo sa pamumuhay sa Japan. So meron tayong naitutulong sa kanila, may naitutulong sila sa atin. So yung ang ugnayan sa Japan at ASEAN ay mahalagang bagay para sa kapayapaan. Kayusan ng Asia. Ang iba't ibang kasunduan natin sa Japan ay malaking hakbangin para sa pag-usad ng ating bansang development, lalo na sa modern technology. So ang investment at financing ng Japan sa bansa ay malaking tulong sa kaunlaran at ang kanilang teknolohiya at iba't ibang pagtulong. So yung investment ng Japan sa atin, malaking bagay yan na para tayo ay makapagawa yung ating pamahalaan ng iba't ibang mga proyekto na makatutulong sa serbisyo ng pamahalaan, maging doon sa mga private na kanilang naitutulong in their finance para ito ay makapag-boost ng kanilang negosyo yan at development ng Mindanao. So yung Japan, maraming proyekto sa Mindanao yan na nakapagpapaunlad doon i-develop yung Mindanao. Karagdagang tulong yun para doon sa pagpapaunlad ng Pilipinas doon
Ngayon yung ating bansa ngayon ay may usapin sa isinusulong na modernisasyon sa pampasahirong jeep. Sa ngayon, yung issue ng ating bansa Pilipinas ay meron tayong usapin ngayon doon sa jeep station na kung saan maraming jeepney operators at drivers ang tutol dito sa dahil sa hindi niya kaya ng iba ang pagkakaroon nito at iba't ibang usapin. So, kobertiba ang i-implement nito PUB modernization. So, yan ay yun yung naging usapin ngayon. Nag-igilos protesta yung mga drivers, operators, individual, yung mga kumpanya nag-operate ng jeep. So, ngayon ay nagtitigil pasada at gusto na iparating sa pamahalaan na hindi sila payag doon sa pagpipisa out ng old jeep, yung ating traditional jeep. Papalitan ng mga parang mga minibus na jeep, yung bagong jeep ngayon, yung modern jeep. So ngayon hindi kaya nung iba yun ma-avail kasi mahal din siya, nasa 1 million something o 1.2 and above. So yung iba ayaw nila. At yung iba, syempre may mga nasadya na silang jeep. Syempre yung doon na sila kumikita. At yung iba kahit luma, papakilabangan. So yun yung problema na meron silang na-invest na doon sa kanilang mga jeep, pagbabago na naman. So yun ang problema na tinututulan ng ilan. Kaya ang ating pamahalaan ay iginigiit na ipagpatuloy itong all jeepney phase out at modernization na nga. So, yan ay dapat ay resolve by ulo sa usaping ito. Ngayon, sa usaping ito para makatulong ang Japan na baka makatulong yung Japan doon sa pagdalo ng ating Pangulo ngayon doon, na ito ay makapinan. So, anumang uri ng pagtulong ng Japan para diyan sa modernisasyon na ito na kailangan ng mga super na mula kooperatiba, individual na pagbili nito o yung individual operators o matulungan ng mga operators na mga ilang units na kanilang i-operate. So sana halimbawa paano makatutulong yung Japan sa financing and halimbawa yung mga kanilang mga car manufacturer, sila yung gagawa ng mga modern jeep sa atin at sila yung i-finance o i-finance nila yung ating mga local manufacturer para makuha sa financing yung jeep ng mga cooperative at ng individual na mga operator. Kasi siyempre kung i-place out, halimbawa kung mga nasa 50,000 o 100,000 mga jeepney operators all over the Philippines, dapat yung lahat ng rehistrado na yon, siyempre mabibigyan sila ng bago. So ngayon paano? Yung iba hindi na nila kaya kasi nga halimbawa may bago ka pa papalitan or luma na. So ngayon bibili ka ngayon 1.2 another. So ngayon paano mo ngayon na bibilihin yon? Yun ang problema kasi hindi mo na mababayaran agad ng ibang jeepney operator na kasyon. Or else siyempre kaya nga sila nag-jeep lang ay dahil nga sa hindi naman sila ganun kayaman for that na mamumuhunan karon. Or yung iba namumuhunan sa jeep na marami pero marami naman sila tutulungan ng driver. Kaya lang dapat siyempre tingnan din kung yung ganun ng mga nakapagsiservisyo ng ganun. Siyempre kapag nag-invest ka na ng unit, kung papalitan yan, another 10 units ulit, 1,000,000 yun. So napakalaki nung kung ikakas mo yun, syempre dapat sa financing yun, magkano yung monthly. So ngayon kung yung local manufacturer mapipinansan halimbawa Japan, so ngayon makapagmamanufacture siya dahil jeep, tapos through financing mababayaran na unti-unti yun, halimbawa sa isang kooperatiba or private, isang private bibili sila ng mga 10 unit, so through financing or individual na nakarehistro na nag-ooperate ng mga jeep, so makaka-avail sila ngayon through financing at mababang pang-finansya. Siguro halimbawa mga 2pay, mga magbabayad sila doon mga 1.5 a month, o kaya na siguro yun 1.5 naman, mga 2,000 naman, kumikita naman sila siguro kung 1,000 isang araw. So bali kung may halimbawa ang minimum na yun a month, so kaya na siguro bayaran yung 2,000 isang buwan, payable in 20 years halimbawa, mga ganun mga tipo. So ganyan siguro ang gawin ng ating pamahalaan wisely in financing para lahat magkaroon ng jeep. Hindi po pwede kasing wala. So yung mga lumang jeep dapat magawan din to ng paraan
kung paano ito mapapakinabangan at siguro bilhin ko ng pamahalaan at o anumang uri ng development budget para dagdag pambili ito ng jeep. So ang hindi dapat mawalan ni isang jeepney operator o driver ng trabaho mula sa kanilang pamumuhay na ito. Kaya dapat itong modernization na ito ng FAC dapat makasasagabal yung ating modernisasyon o yung modern technology na mawawalan naman yung iba at ilan lang yung makikinabang. So dapat nga ay makatutulong pa sila na makapagbigay ng trabaho yung ating modernisasyon. So ngayon sa modern jeep, siguro anong gagawin doon sa luma? So dapat kung yun yung gagawin na ita-transform siya doon sa modern jeep, parang i-overhaul siya para gawing modern jeep. Yun yung pipinansan para kung paano para mapalitan yun. Or else panibagong unit. So dapat ganun ang gawa ng pamamaraan ng ating pamahalaan yan. Para walang tuper yung hindi makakakuan, hindi nung kanilang operator. Or yung mga mismo halimbawa mga driver ka, yung mga operators mismo kasi ang usapin na yan, yung lahat na may kung sino ang mabibigyan ng unit. Siyempre, yung mga existing operator ng individual to kumpanya. So ngayon dapat sila lahat na yung mapapalitan nung bago yung mga luma. So ngayon yung mga driver makapagtatrabaho sila doon sa mga kumpanya. At or else sila yung mabibigyan pa rin noong bagong unit or else na matutulungan yung mga ilang driver na maging operator din sila. So yung mga dating operator hindi dapat yun mawawalan. Yung mga existing driver na sa mga kumpanya na halimbawa isang kumpanya mayroon silang 10 unit, dapat hindi rin mawawalan ng trabaho sila. Yung 10 unit mag-i-exist pa rin. Hindi po pwede 10 unit 8 na lang yung bibilhin. Dapat kumbaga mas replenishment, kung 10 yung ipepesa o 10 rin yung ipapalit. Pero dapat in a good financing agreement para ma-avail yun ng kumpanya, individual to a company. Or else ngayon may mga kooperatiba na nga. Para halimbawa, yung isang single operator, halimbawa ikaw ay driver. So pag nag-drive ka, mapapasay yun na yun sa loob ng ilang panahon kapag nag-drive ka doon sa kooperatiba, halimbawa ganun. Or else kayo ay may kooperatiba, may 10 unit driver, so kayo ay magdadrive doon sa kooperatiba para mga ganun. Or else dapat ganun lang yung kasimple yung replenishment o pagpapalit noon. Halimbawa, mayroong 10 luma sa buong Pilipinas, dapat papalitan din ng 10 bago. Yung 10 luma, anong gagawin dun sa 10 luma? Dapat gawin ng development yun. Para maging pera din yun, maging karagdagan dun sa mga operators na pambayad din from doon sa mga kanilang bibiling bago. So dapat ganun, hindi mawawala ng trabaho yung lahat na existing na nagdadrive ka lang o ikaw mismo yung nag-operator. Ibig sabihin, kapag nag-drive ka lang, mayroong kumpanya na mayroong operator na kumpanya na siya drivean mo. So ikaw ay nagbo-boundary doon. Halimbawa sa isang kumpanya na may 10 unit nga. So dapat yung 10 unit ma-avail din ng kumpanya na 'yon. O individual, halimbawa ako, may jeep ako. So yung jeep ko, pag pinalitan yung sa modernization ngayon, dapat yun ay hindi po pwedeng hindi mapapalitan. At sa kayang halaga ng ating sinasabi. So dapat sana yun ay tingnan din natin Pangulong Marcos, nandun pa yata siya ngayon sa Japan. So kausapin niya yung Japan government hindi diyan na baka sila makapag-finance o sila yung makapag-finance sa ating mga local manufacturer o sila ay makatulong din sa local manufacturer na makapag-produce din ng ganun na through financing. So siguro ganun ang gawin natin. At matutulungan din ng Japan through financing yung ating mga local manufacturer na kapag manufacture ng napakaraming jeep o i-transform nila dito sa bago na gawin din nila parang ganun yun, parang bago rin na sa modernization para nabigyan yung mga super. Siguro naman ay wisely yung bayad doon. Hindi naman siguro sila bugo para ibibigay sa kanila, i-replenish yung mga unit nila. Halimbawa, yung unit mo lumag, binili mo 200,000. So, i-appraise, babalik sa'yo 200, may bago ka, pipilas yun na maayos. Siguro okay na yun. May bago ka na ngayon, di ba? So, at least kahit pa paano, even though kahit na tayo ay, kahit na sabihin natin na mag-unti-unti ka,
wisely, maganda naman. At mga unit na papakinabangan nila sa buong buhay din nila, di ba? Tapos parang ganun. Kaya syempre, kaya nga ang gagawin wisely, yung old unit bibilhin para hindi naman talo. Kasi kung yung nabili mo na ay syempre ano ka, talo ko na rin kasi ipapasada mo na yun eh. So ngayon bilang pakisama ng all over lahat para tayo sa modernity, hindi naman sila mawawala ng trabaho. Kaya lang yung kanila siguro dapat papalitan ng gobyerno kung magkano yun, dapat babayaran ng gobyerno yun, tapos may bago through financing. Siguro kanilang ano na yun, kanilang kagadin yun na ganun para doon sa bago. At least para bumili ka rin ng masakyan. Siguro maganda na rin para makatulong din sila sa modernisasyon. Ang mahalaga, hindi mawawala ng trabaho yung bawat isa at kayang-kayang halaga yon. Kung 20 mil, 2,000 lang naman, kaya nyo yun, di ba? Chicken sa mga driver yon. Sa mga, di ba, yung, kasi ang sa unit pwede kumita ng mga 20 mil sa buwan yan eh. Kung 2,000 lang yung monthly mo, sa loob ng 20 taon, halimbawa gano'n, mababayaran mo siguro yung mga 1 milyon, mga ganun siguro, or whatsoever na maaaring mong mabayaran years para doon sa ganung klase na halaga. So, yun. So, ngayon ay, hindi makatutulong ang ating modernization kung may iiwan at mawawalan na trabaho mga drivers and operators. Kaya dapat pag-isipan ng ating pamahalaan ng usaping ito at hindi basta maging bago na ang mga sasakyan pampubliko na kung saan kahit paano yung old jeep ay dinadala ang mga Pino sa safe pa rin in our street transport. So yung luma kahit pa paano sa talaan ng ating transport, yung mga aksidente, hindi naman ganun karami. Kasi kung marami na didisgrasya doon sa jeep, sigurado, noon pa lang, tinutulan na ng ating pamahalaan niya. Pero sa ngayon, ay maganda naman ang serbisyo ng mga lumang jeep. Kaya pagsipang mabuti, yung pag-upisat, kasi nga, mayroong mawawala ng trabaho na operator para doon sa bago. So, kasi kung may nabili ka ng bago anong gagawin mo yun doon? Tatapo mo. Kung papalitan mo ng bago, bibili ka ulit. It's unfair, di ba? Kaya tayo ay pumapanig doon sa ating mga jeepney drivers na hindi po pwedeng hindi papalitan yung luma na meron ka kulang kabayaran dapat yun o bibili ng gobyerno ng gagawin nila ron. Bumili ulit sila ng bago kasi napaka-unfair naman yun. So dapat merong yung luma nila, bili ng gobyerno o whatsoever na gagawin nyo. O yun yung gagawin bago. O kung bibili ng bago, yung mga luma, bahala ng gobyerno, bilhin nila dapat yun. Para meron silang karagdagan na pambili dun sa bago. Siguro yun ay anuhan na lamang ng ating mga operator na hindi naman siguro malaki yung halimbawa kung ipipinance yun na mababang halaga para at least may bago sila. Nakatulog pa sila dun sa kagandahan ng ating so siguro ganun na lang sa tingin natin. So pag-isipan din ng ating mga operator yan yung mahusay na yung pagpapalit na yan at bigyan ng gobyerno yung ating panukala na yan yung ating idea hinggil dyan sa modernization na yan. So naway magabay ng biyaya ng Diyos ang ating pamahalaan at mga nasa industriyang ito at ang trabaho ng mga Pilipino at ang ating pamumuhay at buong mundo yun. So sana magabay ng biyaya ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating bansa ng Panginoon sa Kristo mabiyayaan ang kaunlaran yung ating mula dyan sa industriya na yan. So muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mga miyang Pilipino at payo ng mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mamayang Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng payapa at maunlad at higit ay may kalikasan espiritual. So yun, muli sana ay nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggo hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ito ng pagdalo ng Ulo Marcos doon sa 50 ASEAN Japan Summit at sa nais na maaaring pagpaulan na gagawin na tulong ng ating bansang Pilipinas. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.